Wala nang mahuli. Sumabit pa. Buenas talaga sa pulutan. Isa na yung itlog. Wala, lumayo siya. Dang digi 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 dang digi digi ding dang. Mapapa lala. Dapat mag-singer ka na lang sa kwan, di ka dito. Okay, good morning mga kuys, Sup G? So bumalik tayo ngayon dito sa spot kung saan nangyari ang isang pinakamadugong battle na naranasan natin sa pag-fishing. Sa mga OG dyan, alam niya na kung anong nangyari dito. So nandito tayo ngayon para i-field test itong bagong rod na galing casting. Siya ay 3 pieces travel rod. Yan, napakaliit lang mga kuys. Pag nakakollaps, kasangka siya sa bag nyo, kaya hindi siya hassle dalhin, no? At ito naman ang itsura niya kapag naka-setup na. So ito ang Casting Brutus 3 pieces travel rod, at ang variant na ito ang kanilang medium light na may habang 1 meter. Saktong-sakto sa masisikip na spot gaya nito na pinartneran natin ng legendary reel, ang Shimano FX 2500 na kargado ng 8 pound braid na may 12 pound fluoro leader. Kaya mga kuys, samahan nyo kung alamin na magiging outcome ng session na to. I-field test na yan, mapapa Alright mga kuys, first cast. Alright, smooth. Okay. So isa pa palang advantage ng maiksing rod ay gaya ng spot na to, hindi ka pwedeng mag-overhead cast, puro side cast lang gagawin mo. Kaya kung maiksi lang ang rod mo, pwede mong iwas-iwas yan na hindi ka sasabit sa mga poste na yan, ano? Alright, okay siya. Kahit maiksi siya, ramdam mo pa rin yung sensitivity, no? Yung pagsayaw ng lure mo sa ilalim ng tubig. Ramdam mo pa rin. Problema lang kung tanong lang kung may magpaparamdam na isda. Diba? Puro side cast lang. Walang nagpaparamdam mga kuys, ha. Bakit kaya? Mayawan ko sa'yo. Nung tayo kanina, lumipat tayo dito sa kabilang side. Walang chase, walang strike. Bakit po? So yun na nga mga kuys, nagpahinga tayo ng konti, ano, kasi wala talagang kumakagat, walang nagpaparamdam. Ngayon babalik tayo dun sa ilalim ng tulay. Yan, oh. Ito yung daan yan, eh. Medyo masalimuot ang dadaanan mo dyan para makababa. Yan. May high tide ngayon. Kanina kasi low tide, kaya ewan ko kung may epekto ba yun. Ngayon high tide, ang taas ng tubig. Ayan, try natin uli. Mga kuys, nung nakaraan, di ba nakakita tayo ng itlog? Ngayon may nakita na naman akong kakaibang creature. Nandiyan siya sa damo. Ewan ko kung hindi siya tatakbo, ah. Ayan, oh. Napisa na yung itlog. Wala, lumayo siya. Alisa tayo para hindi siya masyadong matakot. Napisa na yung itlog. Ewan, hindi yan yung dating itlog. Ibang spot to, eh. Pero baka ganun din yan pagka napisa na ba. Walang kumakagat, eh. High tide ngayon, oh. Palusong-lusong na lang tayo dito. Pero walang nagpaparamdam. Ewan kung bakit, pero dapat meron, eh. Kasi yung daming structure, eh. Well, pero try pa rin natin. Hindi pa naman tapos yung araw, eh. Right, let's go! Wala nang mahuli, sumabit pa. Mariosep, diba? Ewan ko kung makuha natin, pero kita ko kasi ayun lang, nakapanghinayang hindi kunin ba. Ayun, tanggal pa, pinalusong lang ako sa tubig. Cast nga tayo dito. Ayan, para medyo malapit tayo. Dito naman na tayo, eh.
Mga kuys, jackpot na naman. Buenas talaga tayo sa mga pulutan ng lure eh. Ayan o. Kita nyo. Ako hindi ko rin nakita na una. Teka, tabi ko muna to. Hindi ko siya agad nakita kasi balot na siya ng lumot mga kuys. Ayan o. Nakita ko lang ano, may swivel na stainless eh. Ayan o. Ito siya mga kuys. Natanggal ko na. Wala na siyang mga hook. Kasi yan, nalusaw na yung hook niya o. Pero yung mga ring, stainless kasi yan. Ayan, nabalutan na siya ng mga damo. Yan, lilinisin natin to, tapos update ko kayo kung ano itsura. Ayan yung leader niya. Kumamit pa siya ng wire leader. Ayan. Buenas talaga sa pulutan. Walang paramdam. Walang nagparamdam sa atin maghapon, pero hintayin na lang siguro natin medyo dumilim, mag bait and wait na lang tayo. Wala talagang activity, pero dapat meron eh. Ano, ang ganda ng structure kasi. Ewan ko ba't ganun. Wala, hintayin na lang natin medyo dumilim, tapos mag dead bait na lang tayo. Right, balitaan ko kayo mamaya. So ayan mga kuys, mga kalahating oras na lang ay magdidilim na. Kaya hinanda na natin itong ating gagamiting setup, ano. Yung pa rin, yung ating pinifield test na Casking Brutus. Yan, na may yan, simpleng rig lang, single hook, octopus beak, na mayroong sinker sa ilalim. At ang gagamitin nating bait ay itong mga chinap natin na isda. So dihintayin na lang natin medyo dumilim pa ng bahagya, ng medyo medj, bago natin siya ikas, ano. Kaya hintayin na lang mga kuys. Let's go! Soft beats bring joyful lives. Dumidilim na nga ni. Ayan, kaya magre-rig na tayo. At ang gagamitin nating part ng isda ay itong ulo. Ayan, ito lang. Ito lang sa bibig. I-hook nyo lang na ganyan, tapos palabasin nyo yung pinaka point nya. Hooks na yan mga kuys. Ganyan lang oh. Pakak. Kas lang sa pinakamalayong kaya. Tapos yun, pag sumahid na yung bait nyo, lagay nyo na lang dyan. Tapos hintayin na lang kayong gumalaw yung pinaka-tip. Parang ganyan, no. Yan. Mamaya, pag minahuli. So, let the waiting game begin. Sitting here where the sun sets low. Kaya nga, fishing ang sabi, hindi naman catching. Mga guys, alas 11 na at wala pa rin tayong nahuhuli, no? Kaya siguro dito na rin natin tatapusin ang ating fishing session ngayon sa araw na ito. Pero siguro sa mga susunod na fishing trip natin ay si Brutus pa rin yung ating gagamitin, ano? Para maipagpatuloy natin yung pag-field test sa kanya. Pero siguro sa mga nangyayari sa araw na to, hindi naman siguro failure. Oo, hindi. Dahil dyan papasok yung hiwaga ng fishing, mga kuys. Yung simpleng lumabas ka lang, maging isa ka kay nature, makalanghap ka ng sariwang hangin, ma-reset mo yung isip mo sa pang-araw-araw niyang laban, ano, sa mga isipin natin sa buhay. May reset natin siya. At sa kadakas natin, makapag-muni-muni tayo, ano, makapag-isip ng mga bagong perspektibo sa buhay. Doon pa lang panalo ka na eh. No? May mahuli o wala, kung may mahuli ka, bonus na yun, diba? Kaya mga kuys, lagi nyo tatandaan, stay positive, work hard, make it happen. Tara, samahan nyo ako.